Hustisya naman ang sigaw ng amang nawala ng kaisa-isang anak ng masagasaan ng SUV sa NAIA Terminal 1. Sa Bulacan naman, nakaburol ang isa pang nasawi. Patong-patong na reklamo ang hinaharap ng SUV driver. Nasisilip din kung bakit palpak ang bollard o harang sa driveway na pumigil sana sa SUV. May report si Oscar Oida. Nakakadurog ng puso ang palahaw ng amang OFW na si Danmark Masungsong. Ang isa sa dalawang nasawi kahapon sa pagsagasa ng SUV sa entrada ng NAIA Terminal 1 ay ang kanyang 4 na taong gulang na unika iha, si Malia. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Ang kanyang may bahay, sugatan at nasa ospital, hindi pa alam ang sinapit ng anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag naalaman niya, baka po lalo siyang Baka ako na po mangyayari sa kanya. Sugatan din ang ngayon nasa maayos na kondisyon ang ina at isang pamangkin ni Danmark na kasama rin naghatid sa kanya sa airport. Pasok po sa airport, mga 15 minutes. 15 minutes lang po nawala sa paningin ko. Biglang nangyari po doon. May kumalampag po. Katat ko pa po kasama ko doon eh. Sinasat ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot, kaya po ako napatakot. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin, pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap po, wala, hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pag-take ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Balak na raw sana ni Danmark na tapusin ang 2 taong trabaho abroad para pumirmi na sa Pilipinas. Nakiramay na at nagbigay ng tulong sa pamilya ni Danmark ang mga kinatawan ng DMW at OWA. Pero ang tanging hiling lang ni Danmark, hustisya. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. Nasawi rin sa disgrasya ang 29 na taong gulang na si Derek Faustino. Napapunta naman sa business trip sa Dubai. Nakaburol na siya sa barangay Abulalas sa Hagonoy, Bulacan. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak. Kapansin-pansin namang nakatabi sa kabaong ni Faustino ang kanyang pet dog na si Blue. Nakasama niya raw hanggang sa pagtulog. Ang driver ng SUV, ilang beses daw iginiit na hindi niya sinadya ang nangyari ayon sa mga otoridad. Sumalang na siya sa electronic inquest para sa mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Susuriin din ang SUV at iimbestigahan ang pagsusuot lang ng tsinelas ng driver. Pinuna rin ng isang road safety expert kung paanong basta-basta nasira ng SUV ang bollard sa NAIA Terminal 1. Lalo't ang silbi nga nito ay mapigilan ang ganong uri ng disgrasya. Substandard talaga. Kita ko, tinuro ang Secretary Vince Dizon. Oh. Parang kinabit lang igan eh. Oh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Ayon sa DOTR, paiimbestigahan din daw ito at posibleng papalitan sa bagong pamunuan ng NAIA. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.